So, ito naman tayo sa ating three-moment equation. So, again, na-introduce sa inyo yung concept ng formula na to. Paano natin gamitin yung mga yung tinatawag kong Batman and Robin dito. No? Tapos, yung concept ng pagpili ng 3 points natin sa beam. So, nabigyan tayo ng sample na ganito. So, pakipanood ulit yung inyong sa channel yung pag-solve dito. Ngayon, pinoprovide ko sa inyo ito, okay, na table. Pero para sa training ninyo, kailangan nyo sa ulo to. Okay? Sa quiz natin. Yan. Para syempre, alam mo na, maging mas malakas kayo. Yan. So we have another example here, no? Na ang case na naman is, sabihin na natin, medyo complicated kumpara sa unang mga samples natin na simple supported lang. Paano kapag fixed support na at saka merong overhang or vice versa? Okay? So, meron din tayong loading na uniform load, direct, tsaka uniform. So, nilagyan ko ng specific length yung mga spans para makita nyo, kailangan ko lang muna malaman alin dito yung mga span. So, yung span is between two supports. Ganun yung introduction ko sa inyo noon, no? So, technically, itong free end, wala siyang support. So, ang support lang niya is ito. So, mako-consider ko ba itong isang span? So, ang span is between two support. So, hindi siya, ayan. So, for now, hindi ko siya matatawag na kabilang sa span ng three-moment equation. Ibig sabihin, this is a special case. Ayos? So, ano lang yung spans? Yung between B and D at saka D and E. Okay? So, kapag nanguha ko ng three-moment equation, hindi ko unahin si AB at saka si BD. Okay? Ang uunahin ko, okay, yung given na. Kumbaga, kung special case, unahin ko to. Okay? Kasi obvious na dito yung moment sa B. Nakita nyo? Obvious na yung moment sa B. Yan. So, kung obvious yung moment sa B, sino magbibigay ng moment sa B? Which is ito, yung overhanging. Okay? So, let us understand also that we want to get the support reactions at B, D, and E. So, meron din tayong moment sa E. And due to these loads, technically, ang assumption ko dito is ganyan yung ME natin. Okay? So, ang goal natin to find the reactions at the supports, we need to get first the moments at the supports. So, nasisiro lang yung moment natin kagaya ng mga previous example natin doon sa mga pin connected sa ends. Kagaya ng sample natin yung una. Ito. So, dahil trinit natin tong hinge or roller, walang moment dito sa R1 at sa R3. Kundi dito lang sa R2. So, tinawag nating redundant yung point na to. Kung saan may redundant, doon tayo may moment. Okay? So, punta tayo doon ulit. So, redundant natin is B, D. Or sorry, D lang, no? Kasi yung B, actually redundant din siya kasi interior siya. Oo. Redundant sa B, redundant sa D. Okay? There is an equivalent moment at E and an equivalent moment at B due to this loop. So, yun. The span lengths are 10, 10, 20. Kailangan ko siyang L2, L3, and L1 to. So, ngayon, isa-isahin ko. Special case muna. Kapag may overhang, yun ang uunahin mo. So, para kang nag-cut lang ng, moment sa B. Dito. Or nag-cut ka ng section sa B. So, if you cut sections here, yan. Pag nag-cut ka dito, so lalabas na ganito yung magiging anyo niya. So, fixed support. Then there is a uniform load. Yan. 1, then 10. No? Then feet. So, magkakaroon ka ng total load dito as total load of 1 times 10. So, this is 10. Okay. Tama? So, pag nag-take ng moment sa B, that will be counterclockwise. So, counterclockwise. That is 10 times 5. No? Half of 10. Yan. 10 times 5. So, this is 50. Ngayon, dahil counterclockwise siya, kailangan mag-resist ng moment dito sa beam B, sa point B. This should be clockwise. So, this is 50. Ngayon, yung moment natin na yan is negative 50. Bakit? Maalala nyo, ang sign convention natin lagi, kapag kinuha natin yung left member, ang
counterclockwise ang positive natin. Tapos ang shear natin is pababa. Tapos ang eggshell natin is palabas. Okay? Ganyan lagi ang mnemonics natin. This is the positive. Pag sa right member naman, tandaan nyo, nakabaliktaran lang nun. Yung positive natin. Orientation. Kabaliktaran. So therefore, kung ganun pala, kung positive ang ang counterclockwise, ang reaction ko dito is clockwise. Kaya negative 50 yan. So, ginawa ko ng negative 1 times 10 times 5. Okay? So, meron na kagad tayo MB sa pool na yun. So, hindi na tayo mamumuleme sa MB. So, meron na lang tayong kukuhanin na moment sa D at moment sa E. So, this is 2 unknowns. No? 2 unknowns. So, pwede tayong gumamit ng 3-moment equation at every 2 spans. Yun ang goal. Or yun yung tinuturo nito. Ang concept is yung moment sa left. This is the moment sa left. Okay. Sorry. And the moment sa left considered as 1. This is the left part. And M3 is the right part lagi. And this is the middle. No? So, ibig sabihin, hindi mo gagawing 0 or 0.1 mo itong A kasi free end. Ibig sabihin, walang moment sa free end. Okay? 0 yung MA. Pero, sa fixed support, may moment sa E. So, ano palang gagawin kong 0.1 this time? Ang 0.1 ko is ito. Ito yung 0.2 ko at ito yung 0.3 ko. Kung susundin mo yung pattern, gagamitin ko to, ay wala naman ding problema dun. Ganito lang siya. So, kinat ko na yung portion ng dito kasi na-address na natin yan. And ililipat mo lang yung nakuha nating moment sa B. Kung clockwise ito, dito, dapat counterclockwise naman siya kung isasalin mo sa kabila. Yun. Okay? So, yung 50 sa kabila. Negative yan, ha? Again, pag right member na yung kinuha mo, ang clockwise is negative. Ang counterclockwise sa right member is negative. Ang clockwise sa right member is positive. Yan ang sign convention natin. O, ganyan yung sa isulat. So, meron ka na ngayong malinaw na 3-moment equation or 3-moment span. Okay? So, validate lang natin. Substitute natin yan sa formula. Sa left side, dito na sa Botman natin, yung M1 mo will serve as your MB. Tapos yung L1 mo sa left side will serve your L2. Yan, hindi ko kasi binagay yung mnemonics ko dito. Yan. L2. Yan. Or, pwede nyo naman ang idiretso. Pwede naman. So, next, sa right side, M3, L2. O, ME yung sa right side. L3 is this one. Sa right spot. And then yung middle, 2MD. And then sum of the 2 spots. And then your B and R. Substitute. Your MB was calculated and negative 50 yun. Carry nyo yung negative sign. Times 20. Your 20 is L2. Your 2MD and then 20 plus 20. Your ME is unknown. 20, yung L3. And your B and R is calculated as your Batman and Robin. So, kung titignan nyo yung table, sa yung span na may mid-load, no? Load at the middle, and punta tayo doon sa table, load at the middle, 3PL squared over 8. Okay? 3PL squared over 8. Tapos pag uniform load, Robin tayo, WL cube over 4. Yan. Yan. So this is WL cube over 4, and this is 3PL squared over 8. Okay? So, to simplify, yan yung sagot. Okay? And to more simplified, yan. So, meron ka ngayon 2 unknowns sa isang equation. So, that is equation number 1. Ano yan, sir? 2 unknowns pa rin. Tapos na yung pag-validate natin ng span. Okay? May iba pa bang spans? Sabi mo, hindi pwede yung A to B. Tapos na tayo sa BD and DE. Okay? Paano naman ngayon natin ma-address yung susunod? So, ito yung gamit ng peak support. So, paano natin binabalidate ang peak support? Ganito yan. So, burahin ko muna ito. Yan. Tatandaan natin na pwede natin gawin to sa peak support. Kukunin natin yung next span. Tapos ka na sa 2 spans. Every 2 spans kasi ang 3-moment equation. BD, DE.
BD, DE. So ngayon, ang gagawin mo, DE, tapos yung next span. Sir, may next span? Okay? Yes, an imaginary span. So, nangyayari lang to kapag may fixed support. So, imagine na meron tayong imaginary span. Kung meron kang imaginary span, meron din siyang imaginary point na supported, for example. And may imaginary length din siya. Pero, ititreat natin 0 yung length dito at 0 yung moment sa F. So, ano lang ang may moment? So, yung moment sa D at moment sa E. Which is, kaya nating makuha yung equation ng 3-moment equation dito. At later on, makakadagdag yan ng isa pang equation to solve the MD and ME. Nakukuha. So, para tayo ngayon mayroong 2 spans na pwede at applicable sa 3-moment equation. So, this will serve your point 1, this will serve your point 2, and this will serve your point 3. Pwede ko siyang isulat ng ganito. Diba? So, this is your left side, this is your left, and this is your right. Tama? So, ano ang left length? L3. Ano ang right length? L4. Ano ang moment sa right? MF. Ano ang moment sa left? MD. At ano ang moment sa middle? ME. Then, plus B plus R. Okay? So, yan lang. Yung nadagdag natin kapag meron tayong fixed support. Kung isa-substitute mo yung mga values, ito siya. Unknown pa rin si MD. Hindi pa natin nakukuha yan. But your L3 is 20. Your ME is unknown pa rin. L3 is 20. 0 si L4. At yung MF, supposed to be may moment, pero wala. 0. Then, yung B plus R. Si Batman meron kasi nasa left side yung load. May load. That is WL squared L cube over 4. Plus 0. Bakit 0? Walang load sa right side. Walang load pero B. So, ibig sabihin, ito lang pala yung equation natin dyan. So, actually, meron na tayo another equation. And to solve that, validate lang natin using calculator to unknowns to equations. Your MD is negative 625 over 7. Your ME is 775 over 14. And negative 15. So, let me check the solution. So, mode 5, 1. So, constant to be the right of the equal sign. Mode 5, 1. So, sa mode 5, 1, teka, medyo tatago. Yan, mode 5, 1, 80. Your MD your A is your MD, ME yung D mo. So, then 20, then negative 8 to 50. Yan. Constant sa kabila. While this one, 20, 40, and 4,000 negative. Yun, no? So, expect ng negative yung MD mo dito. At saka ME. And nagkakaroon tayo ng negative moment sa support, no? Kapag sa mga continuous beams. And yung ME mo is tama yung assumption ko na negative. Kaya pababa, no? So, yan yung mga natin, sagot natin. Yan. So, kung titignan, pwede nyo na masolve yung ating reactions. Yan. So, sa reactions, parang ganito yung mangyayari. Meron ka ditong 1K per foot. 10 feet. Tapos may moment ka ditong 50. Tapos next, isalin mo sa kabila, 50. Then, kakaroon ka dito ng sorry. Yan, kakaroon ka dito ng support sa beam, RB. Sasalin mo yung mga shear mo dito. Yan. Nagkasalin ka dito eh. Due to this, di ba? Due to this load. Yan. So, papaubaya ko ngayon sa yan as your practice. So, sasalin mo lang dito yung 50 ulit. Tapos mo ka dito yan. Span BD. Yung mo dito 35. Yung moment sa D. And this is 50. Moment sa D. 625 over 7. So, that is negative. So, clockwise naman yan.
So this is MD. Okay, and then salin mo lang sa kabila. Kakaroon tayo ng support ulit dito. This is RD. And then this is MD also. MD. MD. Ayan. Tapos meron tayong uniform load dito. Ayan. Salin mo yung MD dito. Yan lang yan. And then may ME ka dito. Then meron kang reaction dito due to the fixed support. Ayan. So, isa-solve mo ngayon RE, RD, tsaka RB. Okay? So, as your review, pwede mo siyang gawin as task kasama nung final ng ginawa nating cantilever kanina. So, pwede nyo siyang isubmit on Wednesday after the before the quiz. No? So, mag-practice kayo. Ang gagawin ko, magsasama ako ng tawag dito, 3-moment equation just to familiarize lang po, okay, the concept. Isa sa ulo nyo yung table na to, and magkakaroon lang kayo ng 2 spans. Hindi ko muna isasama sa quiz yung fix. In-introduce ko lang sa inyo kasi syempre nag-aabol tayo. So, malamang sa malamang baka sa exam na ito. So, ngayon, nakumpleto na natin yung pagsusolve sa 3-moment equations na may sample na rin tayo ng fix and number half. So, if you want to practice more, meron pa tayong kagaya ng ganitong problem. So, pwede yung fix ito. A. Tapos meron tayong prop. Prop dim ang tawag dito. B. And then C. Okay. Tapos may uniform load dito. Okay. And then, meron tayo dito 10K. Sabihin na natin, this is 20K per flow. This is 10. This is 5. So, what is the reaction sa support? Using 3-moment equation. Okay? So, based on my lecture, yan, pag-practicean nyo to. Pero hindi ko to pinapapasa. Pag-practicean nyo lang. Para matry nyo rin yung merong fix ang support. At saka overload. So, binigyan ko kayo ng sample na medyo mas komplikado. Dalawa talaga siya, para at least mapaghandaan nyo yung mga ganito. Ito lang muna pagpapracticean nyo. So again, on Wednesday, babasa nyo sa akin yung support reactions dito. With a complete solution, we will repeat this one. Then, punta ka doon sa cantilever,